magiging regular board member na siya sa amin, sa 4th District. Lahat nakita ko may mga vice mayors na nandito. Palakpakan naman natin. Ating mga vice mayors, yung supporting sa ating mga councilors. At syempre sa lahat ng ating mga councilors. So, I think ito para sa ating bisita. I take this opportunity to introduce dahil kaibigan natin ang kasama sa Laban ng Manila sa Congress, ang nakaproling governor, ay naging ang nagtutulong niya sa ating lugar. Based on the personal experience, dahil nila yung ating kabiyak. But when it comes to legislation also, no? So hindi naman priority. Paupo kayo, so nagtanda ko na. Talagang nagsunder akin ng bayan, manang sa Ilocos, Senador Bataan. Naku, talaga naman. Dati KD po ako, kabataan barangay, SK gayon. Sangguniang ikatandaan, pero huwag naman yun po, hindi masyado. Kaya pagkanda na yung umaga, tanghali na ba? Ano na ba? Ano ba tayo? Maaga pa. Ayan, maraming salamat. Ang agap po namin nagsumba. Grabe, malala. Hindi sila prepared. Ang mga lola namin. At dyan, nagsumba talaga. Ang ginawa natin, Doktora, Gobernadora Helen Tan, nakaswerte na ng Quezon. At sinasabi ko na, talaga naman, Doktora na, Gobernadora pa, kompleto sikados. At dahil sa kanya, kabalik-balik ko ako dito. At alam din ninyo yung RD po natin sa first region. Diyan sa Ilocanja, ang bosses namin sa lahat ng infrastructure, kanyang Mr. si Ronel Tan. Ang laking tulong po sa akin doon. Palimasan lang po yung pinapagyo. Ating na pagyo sunod-sunod. Si Ronel yung sumasaklolo. Ngayon, nagpapasaklolo rin ako sa ospital na napakapangit sa amin. At sana maging kasing ganda ng Quezon. At narito rin ang ating PCL President, Angelo Eduarte. Ayan. Naku, katutulong Ilocano pala kayo. Niya DILG Abigail Andres sa kanyang mga manugang. At nandito rin Vice President Nicolas de Benadera. Ayan. Mga anak na, nakakahiya na to. Kilala ko si Manang Agnes. And the other officers and members of the PCL in Quezon, ang ating 4K party list nominee, Irish Montes. Ayan. Talaga naman. At ang coordinator ko, John Carlo Villasin, ang ating SK, mas President Manisay. Ang lahat ng ating mga participants, tuwa-tuwa po ako sa inyo na makapiling sa araw na ito. Alam po ninyo, nag-birthday ako noong November, kaso nga lang, hindi talaga nagko-cooperate ang ating klima. Madrama ang weather sa Quezon, ang panahon dito. Ganun pa man, mabuti naman, nataon din. Merry Christmas muna sa inyong lahat. At congratulations! Napakadami ninyong local legislative awards. Talaga naman, taon-taon ginagawa natin yan, pinagdiriwang at napakaganda ng year-end assessment ng Quezon. Baguhin natin ang kasaysayan, baguhin natin ang katapos sinasabi na huhuli ang Quezon sa pinakamalaking region ng buong kapulungan. Region 4A, nalampasan na ang NCR, andyan ang malalaki at maunlad na mga lalawigan, katulad ng Cavite, andyan ang Rizal, Laguna. Pagkatapos yan, sasabihin, ang Quezon, nakukulela. Naku, ayoko nang marinig yun. Itaas natin ang kantas ng pamumuhay sa Quezon. Baguhin natin ang kasaysayan. Tigilan na yan, at yun nga, tinatanong sa akin, patalalan dito parate. Una, may kaibigan. Maliban doon, nakikita ko ang pagbabago. Kaya talagang sulit na sulit, ano man kusing piso ang maibigay sa Quezon, damang-dama at kitang-kita ang pagbabago. Ang laki talaga ng diferensya nakikita natin. Kaya nandito ako, kapag may AIS, bigay na. Kapag may educational assistance sa Southern Luzon, go! Tapos, eto nga, nakalusot yung konting tulong
National ng Bondoc Peninsula. Go! Ayan. Kagabi, medical scholarship, full scholarship sa isang dosenang kabataang Quezonian para hindi naman tayo kulang na kulang sa doktor. Ayan. So kung anong maitutulong, gawin mo natin para makaahon tayo. Pati yung mga kokolebi na yan, pinukulit ko sila ng lahat, ipamigay na sa lugar dito sa Quezon. At ang tagal-tagal, dekada nang iniintay. Mahiya na po tayo. Kaya eto nga, andito po tayo. At kasama niyan, baguhin na rin natin ang ating kasaysayan ng pagkatalo ng Marcos sa Quezon. Kaya, humihingi na rin ako ng tulong po ninyo na sana, mag-kapit-isip po tayo. Alam natin na marami sa inyo, lahat kayo malamang ay tatakbo. Yung iba, konsehal pa rin. Alam ko naman yan. Yung iba naman, mas mataas pang tungkulin. Kaya, siguro, ang tanong, paano ba manalo ng eleksyon? Alam ko, magagaling na kayo dyan, memorize na ninyo yan. Subalit sa hinaba-haba, sa ilang dekada ko na tumatakbo, tumutulong sa kampanya ng ama ko, sa kampanya ng kapatid ko, nanay ko, lahat na, may konting napulong na rin ang kaalaman. Unang-una, alam natin na ang eleksyon, numero lang. Kaya, mula sa poll, dapat maliwanag sa utak natin sa pagpaplano ng kampanya, ano ba ang minimithing numero ng boto? Kasi bumabagsak lang sa numero lahat yan. Huwag natin kalimutan kung maliliit na barangay, malalaking barangay, alamin natin kung minsan yung maliliit, magagaling naman bumoto. Kaya, solid. Kaya, ayos din yan. Alamin din natin ang teknolohiya at yung mga survey. Dahil kung minsan nakakalimutan natin na kinakailangan pala gamitin ang survey, ang mga datos, lahat yan importante. Kung sino ang magaling sa iba't ibang social media at nakakabilang sa TikTok, sa Facebook, ako, ang teknolohiya malaking bagay. Aminin natin sa ayaw at gusto natin, nagbago na ang kampanya ngayon. Ayan, kaya idamay na natin yan. Ikalawa, syempre, dadalihin mo yung pagkatao mo sa pangangampanya. Ang ibig ko sabihin, yung sarili mong kwento, yung kwento mo sa buhay, ikwento mo sa kanila, pagkat ang tao, hindi naman tayo na kikinig kung policy, kung batas, sasabihin pa, mamayabang. Mas maigi pa, ikwento mo na lang yung buhay mo na kahit pa paano akma sa pangangailangan nila. Isabay mo yun. Ika nga, sinasalamin mo ang kinakailangan. At kung ganon, maka-identify sila sa inyo at talagang mamahalin kayong magiging. Tapos, ang akin na papansin, kahit nakailang beses na yung takbuhan, ayan, sa eleksyon, kahit sanay ka, bihasang-bihasa ka na. Ang totoo, kinakailangan mo ng mga kasamahan. Talaga naman team. Isang team ang kampanya, hindi lang isang rockstar o superhero bilang kandidato. Dala mo dapat yung buong team mo. Kailangan yun yung mga nasa groundwork. Ayan, yung mga 4K na yan, matagaling yan. Talagang kinakatok, bahay-bahay, talagang pinto-pinto. Kaya, kailangan natin ng teamwork. May magaling sa media, may magaling sa may malapit sa simbahan. Alam na natin yun. Kailangan isang team at hindi lang isang leader na sinasabi ko ng gagawin. Kailangan talaga consultative. Ako nga nahahalata ko, medyo nalalakas na. Kasi pag may edad ka na, iba na yung tinatawag at yung kaisipan ng millennial. Ako, ano ba yung millennial? Iba yung palaisipan. Yung Gen Z pa pala, mas bata pa sa millennial. Naatawa ko na, paano ba to? Paano ba kinakausap yung mga yan? Meron pang Gen Alpha. Naku, buti na, hindi pa pumuboto yan. At hindi natin maintindihan. Kaya kailangan isang tropa kayo. Para manalo, may matanda, may bata. Ano yung pangangailangan para medyo gets mo. At saka, dapat lagi tayong collaborative, makikinig, may feedback mechanism. Minsan, gusto nila yung pakinggan yung mga slogan mo. Minsan,
Naku, naloko-loko yung mga slogan mo. Akala mo, patok na patok. Hindi naman pala okay yun. Kaya, kailangan talaga naman nakikinig ka, collaborative ka, at syempre, higit sa lahat, kinakailangan talaga na may leadership quality ka. Meron kang pangarap na binibenta, may vision ka para sa hinaharap. Yun talaga ang kailangan natin. So alam na ninyo lahat yun. Alam ko naman, alam ninyo yun. At inaasahan ko ng lahat na nasa mesang to, lahat sa iba't ibang mesa sa buong kwarto, lahat tayo mananalo ng bonggang-bongga sa 2025. Ayan, share ko po yan ng aking Christmas wish at yung ating tinatrabaho, yung matagal na ng mga batas, maipasa na. Nabalitaan siguro ninyo yung sa barangay. Naku po, nagdedebate na po kami sa barangay na 6 na taon na ang kanilang termino. Tapos nagtinginan yung mga kansehal. Kung yung barangay, 6 na taon, dapat kami rin, sana all. O, tama ba? Sana all. Sabi ko nga, hindi kaya ng powers ko yung sana all eh. Nasa saligang batas, nasa konstitusyon, ang termino natin, hindi namin mapagtan. Yung sa barangay lang, ang kakayanin ko, kasi nandun, in accordance with law. Hindi pagtan yung batas. Yun ang akin. Sumali, ang sabi ko nga, kung maganda naman ang showing ng mga barangay, buklatin na natin yung konstitusyon. Wala namang may gusto ng 3 taon. Diba? Yun ang ating gagawin. Yung isa pa, matagal na natin issue yung GSIS. Naku, bakit hindi covered ang PCL? Hindi ko rin maintindihan yan. Dahil yung elected official, siya pa yung nahuhuli. Samantalang yung ordinaryong empleyado sa mga munisipyo, may GSIS. Pero hindi naman sako ang elected official na 9 years lamang, limitasyon nila 15 years, dapat voluntary contribution. O di kaya iba ang patakaran kapag elected. Marami tayong pag-uusapan, pati yung hatian ng buwis, yung Mandalas ruling, yung NPA. Bakit lumiliit yung portion na binibigay sa ating local governments? Galing po ako sa lokal, hindi ako galing sa kung saan-saan, sa Congress, kundi galing ako bilang gobernador. Kaya alam ko, nung pinusin namin yung Mandalas ruling, inakala ko, kung akala namin na madadagdagan ang pondo, hating kapatid sa national. Hindi nga natuloy. Yun ang masakla. Kaya ipaglaban natin na buong yung Mandalas ruling, walang deduction, walang dagdag na trabaho katulad ng agrikultura at ng health. Talagang buong ibigay sa lahat. Marami pa tayong trabaho talaga, pero alam ko naman na Pasko na at alam ko marami kayong regalo mula sa ating gobernadora. Subalit, baka naman sabihin ninyo na napakailukan ako, kaya nagdala na rin ako ng pang-raffle. So, eto, palibasa mga kandidato naman tayong lahat, ang maswerteng numero sa pamilya ko, sa tatay ko pa, ay yung numero 7. Kaya nagdala po ako ng 7,000 para 777. Bahala na kung paano yung tamboran nito. Nagdala rin po ako ng isang prize. Ito ay isa namang trip to Bangkok para sa 2. Kasama na po rito ang plane ticket, hotel. Sigop na lang ang bahala sa pocket money. Andiyan na yung ticket, yung hotel, at pati yung mga tour. So, kompleto na po yan. Sa inyong lahat,